Sige, kaya mo yan! Sakuragi! Sa mustang muli, kaibigan, sa bidyong to tatalakayin nga natin ang mga nangyari sa uling mga paina ng Slam Dunk. Slam Dunk? Bale, matatalakay nga natin dito kung ano nga bang mga nangyari matapos tapusin ng Shoku ang pag-aari ng itinuturing na pinakamalakas na team sa Japan, ang Sano. Pati na rin ang pangmalakasang target ni Sakuragi sa uling paina ng kwento, ang makarating nga sa NBA. Eto na! Bale yun nga, kung napanood nyo yung pelikulang The First Slam Dunk, alam nyo na naman na tinalo nga nila sa Inter High, tong number 1 team na Sano. Bale sobrang ganda nga nang ipinakita ni Sakuragi sa larong yun. At literal na siya nga ang nagpanalo matapos siyang pagkatiwalaan ni Rokawa. Sige, kaya mo yan! Sakuragi! Pumasok ka! Game over! Sakuragi! At dahil nga sa pagkapanalo nilang yun, sila nga ang tumapos sa 3 sunod na taon na paghahari ng Sano sa buong Japan. Ang galing! Ngayon alam na nila na hindi basta-basta si Sakuragi! Yun nga lang, dahil binigay na nga nila ang lahat sa laban na yun. Madali silang natalo ng Iowa sa quarterfinals. Isang larong hindi na ipinakita dahil na rin siguro hindi naman makapaglalaro ang na-injured na bidang si Sakuragi. Ano naman ang kinaganda niyan? Di naman ako kasali. Lumaki na naman ang ulo ni Hanamichi. Basta sa pagtatapos ng Inter High, natalo ang tumalo sa Shoku na Iowa laban sa Kainan. Ang Iowa team number 4 sa buong bansa. Habang ang Kainan ay nakapasok sa finals. Pero yun nga, gaya ng halos lahat ng laro matapos malaglag ng Shoku ang Sano, hindi na nga ipinakita ang mga larong yun. Basta ang malinaw lang ay number 2 na ang Kainan sa buong Japan. Matapos nga silang matalo laban sa hindi pinangalanang kampyon. Sayang! Muntik lang isun! Mga 10 araw matapos ng Inter High, ipinakitang nag-aanda ng ulit ang mga team para sa paparating na Winter Invitational Tournament. Ang huling tournament na pwedeng salihan ng mga graduating ng 3rd year, gaya nila Akagi, Kogure at Mitsui. Bale dahil malapit ng graduate, nagpasya nga sila Akagi at Kogure na umalis na sa basketball team. Ang problema, mas lalong nahirapang mag-focus sa pag-aaral tong si Akagi dahil palagi niyang naalala ang paglalaro ng basketball. Ay nako. Habang pilit na inaalis ni Akagi sa isip niya ang basketball, lalo pa nga yung ginatungan ni Kogure na biglang nagayang manood ng practice ng team. Nagparinig rin to na sobrang nakakamiss nga raw humawak ng bola, bago sinabing baka hayaan siya ng team na makipaglaro dahil kulang sila sa tao ngayon. Dahil sa mga pagpaparinig ni Kogure, lalo nga pinagpawisan ng malamig tong si Akagi habang pinag-iisipan kung anong susunod niyang hakbang. Samantala, nung umagang yun sa basketball gym, maagang nagsipunta ang mga bangkong player ng Shoku para mag-practice. Wala na nga kasi sila Akagi at Kogure sa team, kaya kung magpapakitang gilas sila, maaari nilang makuha ang bakanting pwesto sa starting lineup. Hindi naman nila inaasahan nang makitang may mas maaga pa palang dumating sa kanila, si Mitsui. Bagamat 3rd year at graduating na rin gaya nila Akagi at Kogure, pinili ni Mitsui na manatili sa team. Dahil ilang taon nga siyang nagbulakbol, alam niyang wala siyang pag-asang makapasa sa mga entrance exam ng mga kilalang university. Kaya itong paparating na Winter Invitational na nga lang ang natitirang pag-asa niya. Ayon sa kanya, wala na si Akagi kaya paniguradong hihina ang rebounding nila. Kaya kailangan na raw niyang pataasin palalo ang shooting percentage niya kung nais nilang talunin ang Kainan. Mananalo kami. Isinusog pa ako sa bago kong pustiso. Basta ang pinaka-target nga niya ay mahigitan pa ang naipakita niya sa Inter High. At kung magagawa niya nga raw yun, posibleng makatanggap nga siya ng scholarship sa college bilang isang atleta. Bigla tuloy siyang nanginayang sa mga sinayang niyang panahon. Hindi na raw sana niya kailangan pang gawin to kung hindi siya nagloko noon. Hindi naman daw kasi mahina ang kokote niya kung tutusin. Napakahaba ng panahon sinayang ko. Samantala, bagamat si Mitsui na nga ang may tuturing na pinaka-senior sa koponan, si Ryota nga ang napiling pumalit kay Akagi bilang team captain. Bale ayon kay Haruko, mas maigpit pa nga raw kaysa kay Akagi bilang captain tong si Ryota.
Ako ang tatawagin ng pinakamahusay na guard sa distrito nito. Masyadong sineryoso nitong Seriota ang pagiging captain ng koponan, na lumiliban pa nga siya sa klase para lang magbasa ng mga librong tungkol sa pagiging mabuting leader. Pero sa uli, mas gusto niya nga raw na maging kinakatakutang leader. Bakit? Ay ako. Isa kang gunggong. Tungkol naman kay Rokawa, kung natatandaan nyo, ang pangarap niya nga ay makapunta sa Amerika at maging pinakamahusay na player mula sa Japan. Pilitin mo muna maging pinakamagaling na player sa high school. Gagawin ko ang lahat. Bagamat hindi niya pa nga naabot yun, matapos siyang lampasuin ng number 1 na si Eiji Sawakita sa laban nila sa Sano. Hindi pa rin naman malabo ang pangarap niyang yun, lalo na't napili nga siyang maging bahagi ng development team ng Japan. Tsamba lang yun. Sa dulo ng kwento, ipinakita ang kagagaling niya pa lang ng practice. At habang nagbabike, pinakita nga na nakikinig siya ng tutorial kung paano makapag-usap sa ibang tao. At nang sabihin nga doon na sundan niya ang sasabihin, sinunod niya nga yun at biglang sumigaw ng, "Yo, what's up, man?" Samantala, ipinakita rin ang pinagkakabalahan ng ibang mga koponen. Sinong papasok? Dahil isa nga lang ang pwedeng makapasok mula sa distrito ng Kanagawa. Naisip ng Shoyo na may mga kailangan silang baguhin sa koponen. Habang nasa practice, makikita ang iba ng suot na salamin ni Hanagata. Pinagupit naman ng patusok na buhok ni Hasegawa. Nag-ahit ng kilay si Takano at Nagano. Habang si Fujima naman ay nagpatubo ng bigote. Dahilan para mapatakbo nga tong second year player nila. Dahil hindi raw ganun ang pagkakakilala niya kay Fujima. Sige, Ryonan! Okay, Ryonan! Sa Ryonen, dahil tumigil na si Uzumi sa paglalaro ng basketball para maging isang chef, si Sendo na ang natasang maging team captain. Ang kaso, palagi siyang wala sa practice kaya hindi niya nga magampanan ang posisyon. Kung kang bata ka, late ka na naman! Ano na naman ang pinagkagawa mo at na-late ka, Sendo? Gaya ni Akagi, hindi rin basta makalimutan ni Uzumi ang tungkol sa basketball. Kaya kahit hindi na siya opisyal na miyembro, bumibisita pa rin siya sa gym upang kamustahin ang koponan. Nag-practice kami, hindi nagpakitang bagong captain namin si Sendo. Dahil nakikita niya nga hindi seryoso si Sendo sa pagiging team captain. Nagpresenta nga si Uzumi na maging pansamantalang captain ulit ng team. Agad naman nagpakita ng pagtutol ang mga player ng Ryonen. Kesyo baka pagalitan na raw si Uzumi ng tatay niya at kung ano-ano pang ang excuse para wag na tong bumalik. Naiintindihan ko ng sitwasyon mo, Uzumi. Pero ang totoo lang, ayaw na nga nila maging captain ulit to dahil sobrang higpit. Sama-sama naman nilang pinuntahan si Sendo upang makapag-practice kasama nila. Pero naabutan nga nila tong namimingwit lang ng isda. Dahilan para sigawan nga to ni Uzumi. At sinabing kung gusto niya mangisda, magpalit na lang sila ng pwesto at siya na ulit na magiging captain ng team. Samantala, habang nasa practice, bigla na lang nagkainitan sila Fukuda at Kushino na pareho ngang iniisip na sila dapat ang maging bagong team captain. Ayon kay Koichi, napabalita kasi nagbabalak si Coach Taoka na mag-assign ng panibagong captain dahil hindi nga nila maasahan si Sendo. Sinabi ko naman sa inyo yan, hindi ba? Tumahimik ka! Ipapakita namang naghahanap ng isusulat ang kapatid ni Koichi na si Aida. At dahil number 2 na nga ang kainan sa buong Japan, naisip niyo ngang alamin kung anong sikreto ng kainan sa patuloy nilang paglakas. Una nilang nakita si Maki na nasa dagat at nagsusurfboard. Wala silang nakuwang impormasyon mula rito. Okay lang yun. Hindi naman ako nagmamadali eh. Pero at least raw, nalaman nila kung bakit tumaitim. Mukha akong matanda. Sunod din lang nakita si Nobunaga na ipinapasyal ng alagang aso. Bigla namang tumakbo ng napakabilis ang nakataling alaga. Pero syempre, kailan ba nagpalamang tong si Nobunaga? Syempre tumakbo nga rin siya at nakapagkarera sa alagang aso. Napipikon na ako, pre. Sobrang bilis na naisip nga nitong kasama ni Aida na baka si Nobunaga ang sikreto ng kainan. Pero agad nga nitong binawi yun ng madapato at makaladkad ng aso. Nasalubong naman nila si Jin habang nagja-jogging. Agad tong binati ni Aida at bumati rin naman to pabalik. Yun nga lang, hindi to huminto kahit saglit. Basta nagpatuloy nga lang to sa pagtakbo kahit na tirik nga ang araw. Hanggang sa mapaisip nga si Aida na baka itong si Jin raw ang totoong simbolo ng lakas ng kainan. Sandali namang ipinakita ang pag-uusap ng coach ng kainan na si Takato at Coach Taoka ng Ryonen. Bale na itanong nga ni Taoka kung balak ba ni Takato na ipadala na lang ulit ang buong kainan team sa National Sports Festival. Noong huling taon kasi na ginanap yun, hindi kumuha si Takato ng players mula sa ibang school dahil tiwala siyang sapat na ang kuponan ng kainan para ipantapat sa ibang distrito. Pero para sa taon na to, sinabi niya ang balak niyang pagsamasamahin ang mga players mula sa kainan, Shoku, Ryonen,
at 2 o 3 mula sa Shoyo. Habang pinag-iisipan nila ang mga players na kukunin, hindi nga maitago nitong dalawa ang excitement sa mabubuo nilang team na tinawag nga ni Taoka the ultimate lineup. Pero gaya ng dati, nagkatitigan nga sila ng masama nang maisip kung sino sa kanilang dalawa ang magiging coach ng kupunan. Hindi sinasadyang nagkasalubong naman sila Coach Ansay at Ayako habang pareho nagja-jogging. Agad na nagdahilan si Ansay na sinabi sa kanya ng doktor na kailangan niya magbawas ng timbang. Ayon naman kay Ayako, kailangan niya ring magbawas ng timbang at pinagdiinan na konting-konti lang naman daw. Sa uli, sinabi nilang ni Ayako na magkunyari na lang silang hindi nagkita. Sa Sano, nag-uusap nga magkapatid na Kawata. Hindi pa rin nakakalimutan ni Mikio ang pagkatalo nila sa Shoku. Yun raw kasi ang unang pagkakataon na natalo siya mula nang sumali siya sa kupunan. Sinisi naman ni Masashi ang sarili kung baka sila natalo, pero hindi nga sumangayon sa kanya ang kuya. Sinabi na nga lang nito na kailangan nilang mag-ensayong mabuti sa susunod na 3 buwan dahil baka raw matalo ulit sila sa winter tournament, lalo na't hindi nga raw nila makakasama si Sawakita. Saglit ding ipinakita ang number 1 high school player ng Japan na si Eiji Sawakita habang bumabiyahe ito patungong Amerika. Habang nasa eroplano, nagko-practice nga itong magsalita ng English. Hanggang sa lumapit nga sa kanya ang flight attendant at nagtanong nga kung gusto niya ng wine. Dahil Ingles nga ang pagkakasabi nito, nataranta siya at nasabi ang binabasa niya kanina sa libro na yes I do. At dahil doon, nalasing nga siya ng gusto habang nasa biyahe. Habang naglalakad-lakad sa syudad, napag-usapan nga nitong mga tropa niya ni Michi na naging boring na ang buhay nila mula nang ma-injured si Sakuragi. Pati tuloy ako, inaantok na. Kung may laro raw kasi to, may mapapanood at mapagtatawanan sila. Sandali silang natahimik bago nagsalita ang matabang si Nozomi. At seryosong iminungkahi nga na oras na para hanapin nila ang purpose nila sa buhay. Nasinagot naman ng mga katropa na siya rin dapat. Lalo na siya nga ang nakaisip. Teka muna, sandali lang! Nakalimutan mo na yata si Hanamichi Sakuragi. At ayun na nga, dito na nga tayo sa bida ng kwento na si Sakuragi. Bale, pinakitang binabasa nga nitong si Sakuragi ang sulat ni Haruko. Si Haruko, nakahalili na nga ni Ayako bilang manager ng Shohoku basketball team. Sa sulat, ibinabalita nga nitong si Haruko ang mga nangyayari sa team. At sinabing hindi na nga raw siya makapaghintay na bumalik sa team, ang hari ng rebound. Kaya mo yan, Sakuragi. Habang nagpapalipas ng oras sa dalampasigan, may lumapit na bata kay Sakuragi at tinanong nga siya kung siya yung player na may pulang buhok mula sa Shohoku. Napanood raw kasi siya nito sa Inter-High. Ibig sabihin, sobrang ganda talaga ng ipinakita niya ron. Kaya nga hindi na nakapagtataka kung bakit nakilala na nga siya ng mga tao. Hindi nagtagal, dumating naman ng doktor para sa susunod na hakbang patungkol sa kanyang back injury. Sandali siyang tinanong nito kung alam niya na bang may nakapasok ng isang Japanese player sa NBA. Sandaling nagtaka si Hanamichi at naitanong kung sa Amerika ba yan. Bagay na kinumpirma naman ng doktor. Idinugtong nitong noon raw, maraming tao ang nagsasabing imposibleng makapasok ang isang Japanese sa NBA. At kadalasang yung mga taong nagsasabing nga raw nun ay yung mga taong hindi sumubok na hamunin ang kanilang mga sarili. Pagkatapos, sinabi nga nitong oras niya para harapin ni Sakuragi ang bagong pagsubok sa pagpapagaling ng kanyang injury. Dahil sa sinabi ng doktor, tumaas nga lalo ang kumpiyansa ni Sakuragi. Maghintay lang raw to at panoorin kung anong kaya niyang gawin. Maghintay lang raw to at manood dahil siya na raw ang susunod na makatutungtong doon. Tinanong naman siya ng kausap kung sa tingin niya ay kakayanin niya. Isang katanungan na nakapagpatayo nga kay Hanamichi Sakuragi. Bago kumpiyansang sinabing kayang-kaya niya yun. Na gaya ng paulit-ulit niyang sinasabi, dahil siya ay isang ngenyo.